Palaban po ng awitin na makapagpapasigla sa nanglulupaypay ng mga puso. Tasan na nadadalhin sa ating programang Jesus Miracle Hour. Jesus Miracle Hour. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga minamahal naming kababayan. Sumapit na naman tayo sa ating pinakahihintay na programang espiritual sa daigdig ng radyo. Ang Jesus Miracle Hour na pinangungunahan ng kilalang ebanghelista sa buong daigdig, si Ebanghelista Welby Almeda. Ang bawat yugto ng programang Jesus Miracle Hour ay kinapapaloban po ng mga espiritual na awitin na makapagpapasigla sa nanglulupaypay ng mga puso, mga buhay na patotoo na magpapalakas ng inyong pananampalataya. Higit sa lahat, ang mensahe ng kaligtasan na dadalhin sa atin ng ating mga ngaral sa gabing ito. Halina kayong lahat, sama-sama tayong magpuri sa Diyos sa pamamagitan ng ating pakikinig sa ating programang Jesus Miracle Hour. Make a joyful noise unto the Lord. Purihin po ang mga kapangyarihang pangalan ng ating pinamahal na Kristo. Magandang gabi at welcome po muli sa banal na programang Jesus Miracle Hour. Ito po yatid sa atin ang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry na pinangunahan ng aming minamahal at galang Pastor Wildy Sada Almeida, beloved Stam Pastor Lina C. Almeida, and the beloved Almeida children. Amen. At bawang lahat kami po sama-sama nagpapaabot ng pinamaras o pupuri, pagdadakila, paghati, pampasalat, pagsamba sa ating nag-iisang Diyos, ang ating pinamahal na Kristo. We give the more respect po to the man of God, sa aming beloved world pastor, Wildy Sada Almeida, the entire prophet of God, sa kanilang beloved children, the whole Almeida family, at aming pong inalaala ang mahal Stam Pastor, Lina C. Almeida. Magandang gabi sa lahat po natin mga kapatiran sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, dito po sa loob at ganoon po sa labas ng ating bansa, sa lahat po ng beloved pros workers, sa lahat po ng mga aral ating nakilang Diyos, sa ating mga beloved ordering preachers, ganoon din po sa lahat po ng mga kapatiran, lalo na po sa mga baguhan na patuloy na umantabay ng banal programa pong ito, Jesus Miracle Hour. Amen. Ito po isang oras na spiritual na programa na kung saan ating po pakinggan ang mga pagpinagpalang patutoo, ang mga papuring awit, kautigit ang ibanghelo ng kaligtasan na hadalhin po ng ating beloved ordering preacher sa gabi pong ito at ganoon din po sa ating mga prayer request, sa ating mga pangailangan sa ating pinakamahal na Kristo. Amen. Ito po yung abang lingkod, Brother Eddie Grafali po lamang at makasama ko po ang aming beloved ordering preacher, Brother Nilo Di Guzman. Amen. Praise the Lord. Say, that's the only way that we should.
Amen. Praise the Lord. God bless you po. Beloved Sister Analisa Almira Smith. Beloved Dr. Patahin Pillar Pastor. Blessed ang Pastor. Amen. Sa papuring awit. Save, save, save. At sa ating pagpatuloy, magbukas po tayo ng panalangin. Humingi po tayo ng patnubay at kabay sa ating pinamahal na Kristo. Tayo po yung manalangin. Opo, dakilat mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa dakila at makapangyarihang pangalan mo po, aming pinakamahal Panginoong Jesus. Maraming salamat, mahal Panginoon, sa dakilang pag-ibig. Muli, narito po yung banal na programa, Jesus Miracle Hour. Dalangin po namin dakilang Diyos, sa pangunang panalangin po lang aming mahal, gilang Pastor, will this adal, midho in time prophet, O God. Samahan niyo po kayo, mahal Panginoon, at bakong lahat. Humingi po kami ng kapatawaran sa lahat-lahat po na yung mga pagkukulang, sa aming mga pagkakasala at pagkakamali, dakilan Diyos, patawad po namin pinakamala Panginoon. Ayaw po namin mga kasalanan. Tulungan niyo po kami, dakilan Diyos, for without thee we are nothing, O God. Anoint us, O God. Marapatin niyo po kami sa mga oras nito. Lahat tigit ang ibanghilo ng kaligtasan na iyong mapakinggan. Ito po ay masamot dalangin sa mga parehang pangalan ni Jesus, sa paunang palangin ng Bill Pastor, aming pinapalayas lahat ng uri ng gawa ng kaway, demons of destruction, gawa ng kaway, demons cast out. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Maraming salamat sa ating nakilang Diyos. At sa ating pagpatuloy muli, narito po isang magandang papuring awit para lamang sa makapariampalan ng ating pinamahal Hesus Kristo. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless you po, beloved Almira Sister, sa pinagpalang papuring awit, pagdadakila sa mga kaparimpalan ng ating pinamahal Hesus Kristo. At sa ating pagpatuloy, narito po tayo ngayon sa pakinig ng buhay ng patutuo.
na kung saan ilan po sa aming mga kapatid o ang aming kapatid ay maglahad ng kanyang personal na karanasan kung paano po siya pinagpala ng ating nakilang Diyos magmula sa siya po ay sumunod at naglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon sa pamagitan ng gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ating mapakinggan, beloved sister Ami Papa sa kanyang buhay na patutuo. Amen. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagsamba, pagluluwalhati ay para sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang at dobleng paggalang po sa ating dearly beloved evangelist, Wildy Estrada Almeda, sa kanyang minamahal na mga anak at ganoon din po sa patuloy na pag-alala at pagpapahalaga sa mga naiwang turo at aral sa atin ng ating dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. At ganoon din po sa ating beloved ordained preachers, sa mga beloved preachers, beloved workers, sa may namahal na mga kapatiran, at muli sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At binabati ko rin po na isang magandang gabi po sa ating mga live webcast viewers. At muli sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dakilang pasasalamat ang nais ko ipagkaloob sa ating pinakamamahal na Jesus. Unang-una na po sa mga espiritual na mga pagpapala hanggang sa mga oras na ito. Talagang hindi man po karapat-dapat talagang nakakapagpatuloy kaming maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Balikan ko lamang para po sa ating mga live webcast viewers. Nais ko lang pong isalaysay sa inyo yung naging personal naming karanasan sa ating pinakamamahal na Jesus, kung paano kami nakapagtagal sa gawain na ito na bagamat nung una mga minamahal, first time kong nakita ang pagpupuri sa mahal na Panginoon doon sa bahay namin na talagang kakaibang mga minamahal dahil nga po, yung unang nasave sa amin, mga late 80s, talagang yung aking beloved Jahin, hanggang sa sumunod yung aking beloved kuya. Yung beloved kuya na ko na po yung nasave mga minamahal, talagang nagpupuri sila sa tahanan namin. Alam niyo po talagang kakaiba sila kasi kung yung term po namin doon, talagang ang iingay po nila mga minamahal. Samantalang sa kinagis ng nating relihiyon, pag nagdadasal, talagang napakasolemn, wala kang maririnig na mga ingay. Pero kakaiba po sa tunay na gawain ng mahal na Panginoon dahil nga po nagpupuri sila, talagang ang iingay nila. Kaya sa kamang-mangang ko sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, talagang naging persecutor po ako ng aking beloved kuya. Yung beloved kuya ko po na talagang na first love po siya sa mahal na Panginoon. Talagang na tuwing nanonood sila ng television program sa amin, na nakikinig sila ng mga radio program, talagang dinidistract ko po sila. Hanggang sa isang araw po mga minamahal, nagulat na lang po ako dahil naguhugas po ako ng pinggan. Nung mag-altar call na po sa television yung ang ating dearly beloved pastor, alam niyo po, napatingin po ako sa TV namin. Alam niyo po, hindi ko po alam kung bakit ako lumuluha noong mga panahon na yon. Umiiyak ako mga minamahal na, samantalang naiinis po ako dahil nga po sa iba po yung paraan niya ng pagpipreach, na iba po yung talaga yung nakagawian nating pakinggan. Alam niyo po talaga na para bang ako yung tinatawag niya, na parang ako yung pagtingin ko sa TV namin, talagang parang nagkataon na ako yung tinuturo niya. Altar call na po noon mga minamahal. Yung po pala, ako itatawagin din natin pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nag-umpisa kaming maglingkod sa mahal na Panginoon, yung aking beloved kuya, sumunod na po yung aking beloved nanay. Alam niyo po yung aking beloved nanay, ang aking mahal ama't ina, yung abang lingkod, tinawag po kami sa pamamagitan ng mga karamdaman. Yung mga karamdaman na talagang ang hirap ng pagalingin ng sensya, lalo na kung ikaw ay wala ng pera, mga minamahal, talagang napakahirap na po. Alam niyo po yung aking beloved nanay, talagang nakikita niyo po, mandidiri po kayo pag nakita niyo aking beloved nanay dahil mula anit hanggang talampakan. Ultimo yung kasulok-sulukan ng tenga niya, yung mga kuko niya, nagtutubig po yan. Parang pag napapaltos, talagang bumubuka yung laman, ay yung balat. Pagka natanggal yung balat, wala na po siyang laman na bumabalik. Makikita mo na yung laman niya. Napakahirap pong alagaan ng aking beloved nanay, mga minamahal, dahil nga po sa kalagayan niya, hindi mo po siya nambihisan agad-agad. Dahil nga po, pag yung nagkamali ka po ng bihis sa kanya, talagang yung damit didikit sa balat, sa laman niya. Pagka tinanggal mo yung damit, mga minamahal, sasama yung laman niya. Ganun kahirap yung aking beloved nanay, mga minamahal. Alam mo po, mula anit hanggang talampakan, ganun yung karamdaman niya. So, talagang bagamat ayaw namin sa gawain na ito, dahil wala po kaming choice, mga minamahal, awang-awa na kami sa aming beloved nanay. Dinala po siya ng aking beloved kuya sa dako ng Marikina Sports Complex. Alam niyo po, talagang yung unang dalo ng aking beloved nanay, halos hindi siya magkasya sa pintuan namin dahil sa sobrang laki niya na po, mga minamahal, sa tubig na meron siya sa katawan niya. Pagdating daw po nila sa dako ng Marikina Sports Complex, mga minamahal, nakaupo yung aking beloved nanay dyan sa crowd.
habang nakaupo yung aking beloved nanay sa crowd, alam niyo po mga minamahal, yung tubig na nasa loob ng katawan niya, talagang parang natapon na isang timba sa upuan niya, talagang inilabas na lahat ng mahal na Panginoon yun. Talagang sa kabila nung yung aking beloved nanay sa ganung karamdaman, mga minamahal, sa ganung kalagayan, talagang nakukuha ko po bang i-persecute ang aking beloved kuya. Ang sabi niya kasi, doon, magagaling ka ng mahal na Panginoon na libre, na walang gamot na gagamitin. So, nung yung kapilosopuhan ko po mga minamahal, pag humihingi yung aking beloved kuya ng pamasahe para madala si nanay doon sa gawain sa Marikina Sports Complex, pinipilosopo ko po yan mga minamahal. Sinasabi ko, akala ko ba walang bayad dyan? Bakit ngayon nanghihingi ka ng pera? Alam mo po talagang by faith mga minamahal, alam nyo, ilang dalo lang ng aking beloved nanay, siguro mga 1 week, mga 3 dalo niya lang minamahal, hanggang sa naisipan kong silipin siya bago ako pumasok sa trabaho. Talagang naisipan kong silipin siya mga minamahal. Alam niyo po, yung balat niya mga minamahal, talagang kitang-kita kong mga minamahal, pinalitan ng mahal na Panginoon yung balat-balat ng sanggol. Talagang napangkinis yung balat na pinalit ng mahal na Panginoon. Pero bagamat nakita ko yung mga patotoo na yun na ginawa sa aking beloved mama, sa aking beloved nanay mga minamahal, naging baliwala sa akin yun. Talagang abala po ako sa pag-aanap buhay kay Apa. Dahil ako nga po yung breadwinner noon mga minamahal. Alam mo po talagang, pero talagang hindi nagtatangi ang mahal na Panginoon dahil isang araw talagang nagisnan ko na yung sarili ko na nagmamadali ako para pumasok sa trabaho, hindi na po ako makabangon. Talagang pagdakilid ko, sobrang sakit na ng tiyan ko na hindi ko maintindihan. Alam mo po talagang sa madalit salita mga minamahal, sinugod ako sa pinakamalapit na hospital sa amin, sa dako ng Chinese General Hospital. Sabi ng doctors, dysmenorrhea lang yan, umuwi ka na. Pero talagang lumipas ang araw, lumibas ang mga linggo, hindi ako pinapagaling ng yung karamdaman na yon. Talagang nanatili ako hanggang nalaman ko na lang na yung dugo ko mga minamahal, 80/50 na po yan. Talagang hindi na ako makatayo ng matagal, nahihilo na po ako. Nagpalipat-lipat kami ng mga doctors dahil hindi po ako gumagaling. Alam niyo po, dumating kami sa Quack Doctors, dumating na rin po kami sa Liliw, Laguna, yung sinasabi ng doktor na hindi ka ooperahan, tutunawin lang yung bukol mo sa loob ng tiyan sa pamamagitan ng mga gamot. Umiinom naman ako ng 800 milligram na gamot mga minamahal na walang kain, na walang laman yung tiyan. Yung tendency ko po talagang nanginginig ako, para akong addict na nanginginig. Talagang doon po ako lumala ng gusto mga minamahal. Alam niyo po talagang isang araw talagang sabi ko wala na po akong pera dahil nga po naubos na sa kakapa-hospital ko yung mga Quack Doctors. Habang parami yung hospital na pinapacheck upan ko, parami na yung karamdaman na nakikita nila mga minamahal. Hanggang sa isang araw, alam niyo po, sumama ako sa aking beloved kuya sa dako ng Cuneta Astrodome way back April 18, 1996. Alam niyo po, talagang excited po yung mga nagbautismo sa akin. Ang sabi nila, ano yung nararamdaman mo? Dahil hindi niyo po ako makita sa ganitong klaseng anyo noon mga minamahal. Ang pinakahuling pinuntahan po namin ay sa dako ng PGH. Alam niyo po, ang sabi ng doctors, emergency operation ka na, huwag ka nang umuwi ng bahay ninyo dahil bukas ng madaling araw, talagang ooperahin ka na dahil ang findings po nila, meron akong bukol sa loob ng tiyan na kasing laki ng kamao ng bata na talagang puputok na yun mga minamahal. Pero sabi ng doktor, minuto, segundo, pag inabot ng pagputok yan sa loob ng tiyan mo, mamamatay ka dahil on the spot mamamatay ka, malalasong ka ng nana na nasa loob ng tiyan mo. Yun po yung sabi ng doctors, mga minamahal. Pero kakaiba po, kasi nga po nung nabautismuhan po ako sa dako ng Cuneta Astrodome, umaakyat pa po kami ng bleachers yan, mga minamahal. Hindi po kayo pwedeng magtagal, lalo na po pag overnight, hindi po ako pwedeng magtagal sa dako sa baba. Dahil nga po, hindi na po ako makakalakad, sobrang ng manas at sobrang lamig ng aircon doon sa Cuneta Astrodome. So, mga ilang dalo ko yun, mga minamahal. Alam nyo po, hanggang sa isang araw siguro mga 4 months ko na po mga minamahal, sabi ko hindi na ako dadalo kasi pabalik-balik na ako, hindi naman ako pinagagaling na mahal na Panginoon. Sa overnight din po yun mga minamahal, hanggang sa pagbaba namin ng madaling araw ng Sabado, talagang sabi ko hindi na talaga ako babalik dito. Alam niyo po, talagang may sumalubong agad na sister sa akin, na sabi niya, sis, alam mo, magpatuloy ka lang maglingkod sa mahal na Panginoon. Isang araw, ikaw naman ang tatayo dyan sa banda ng pulpito at ikaw naman ang ipagsisigawan mo ng mahal na Panginoon na nagpapagaling. Talagang na-challenge po ako doon mga minamahal. Praise dahil wala naman po akong pinagsasabihan ni ang kuya ko, hindi ko sinasabi na hindi na, ayoko na. Pero salamat sa mahal na Panginoon, talagang nakasama kami
kami sa kursada sa dako ng Lucena City. Ang sabi ng doktor, bawal kang bumiyahe. Pero kakaiba yung mga ginawa ko, mga minamahal. Sa kawalan namin, talagang naglalakad pa kami hanggang Amoranto. Yung Frisco hanggang Amoranto, nilalakad na lamang po namin yan. Alam niyo po, talagang napakabuti na mahal ang Panginoon. Dahil nung pagbalik ko, tadaka ng Lucena City, nung galing kami ng krusada, mga minamahal, doon ko po talaga nakita sa krusada na yon, inaantay lang pala na mahal na Panginoon, yung ibigay ko yung 100% ko na pananampalataya, mga minamahal, yung po palang inaantay na mahal na Panginoon sa akin. Alam mo po talaga, ang pagdating ko ng bahay, talagang galit na galit yung aking beloved tatay. Sabi niya, sabi ng doktor, bawal kang bumiyahe ng malayo. Kung magpapakamatay ka rin lang naman, bakit lumalayo ka pa? Yun po yung sabi niya. Alam niyo po, pagtalikod pa lang ng aking beloved tatay, nakaparamdam na ako ng pamamanhid ng aking balakang. Yung tuhod ko talagang nangangatog na yan. Talagang ang pakiramdam ko, duming-dumi ako, mga minamahal. Salamat sa mahal na Panginoon. Yung po pala yung paraan niya, mga minamahal. Talagang yung nana na nasa loob, na stuck sa loob ng tiyan ko for 5 months, mga minamahal. Talagang idinumi ko yan lahat. For 3 days, dinumi ko yung mga nana na yun, na wala kaming ginamit na gamot. Na every time na nagpapakounsel kami sa ating beloved pastor, ang sabi niya, pagpatuloy kang maglingkod, dumalo, mag-ayuno, magtapat sa pagbibigay, mamuhay na may kabanalan. Laging ganon ang narinig namin, mga minamahal. Wala kaming narinig sa kanya na delikado na ang lagay mo, pumunta ka na sa mga dalubhasang doktor. Wala, mga minamahal. Talaga sabi niya, ang pananampalataya mo talagang gawin mong 100%. Doon ako pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Hanggang sa mga oras na ito, from 1996 hanggang 2023 na, mga minamahal, salamat sa malusog na pangatawan na pinagkaloob sa akin, ating pinakamamahal na Jesus. At ganun din po yung aking beloved tatay, talagang nagkaroon po siya ng nasa dako ng hulusod ng ating dearly beloved pastor, talagang nasa stage 4 na po yung prostate cancer niya, mga minamahal. Nang naging number 1 persecutor ko, yun po yung aking beloved tatay. Pero salamat sa mahal na Panginoon, ang sabi niya, kasi pag nag-share po ako ng mga patotoo na naririnig ko dito sa harapan, mga minamahal, sabi niya, ayan na yung napapala mo sa kaayuno mo, yung imposible ginagawa mo ng yung imposibleng bagay ginagawa mo ng posible. Pero salamat sa mahal na Panginoon, ang sabi niya pa po, mga minamahal, pagka nakababa ng kompleto ang yung pastor, kasama yung mga kanyang mga kasama, sabi niya, talagang totoo ang gawain ninyo. Salamat sa mahal na Panginoon, dahil nang bumaba yung ating dearly beloved pastor, talagang kasama na rin po siyang sumasalubong sa ating dearly beloved pastor. Salamat sa mahal na Panginoon sa mga pagpapala na yan, na bagamat kung minsan maiisip mo kung bakit nangyari yung mga yon, pero kung sa kasalukuyan mong iisipin, talagang pinagpala kami sa lahat ng mga pinagpala, dahil sino kami para linisin ng mahal na Panginoon? Sino kami para bigyan ng pansin ng mahal na Panginoon? At pinupuri at pinapasalamatan ng mahal na Panginoon sa lahat ng proteksyon namin na natatanggap sa mahal na Panginoon, na kung iisipin natin, mga minamahal, napakasama na po ng panahon. Talagang ang iba takot na maglakad ng wala mga bodyguard. Pero tayo, mga minamahal, talagang nandoon yung proteksyon sa atin ng ating pinakamamahal na Jesus. Salamat sa mahal na Panginoon sa lahat ng mga pagpapala niya, financial, material, higit sa spiritual na mga pagpapala. Kaya ang pinakamataas na pagsamba at pagpupuri ay para sa iyo lamang, ang aking pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. God bless you po, beloved Sister Ami Papa, sa pinagpalang patotoo. Atin po nang pakinggan, ating mahal kapatid, kung paano po kumilos ang ating dakilang Diyos sa kanilang buhay, pinagaling sa karamdaman, walang pag-asa sa ospital, pinagaling sa gawain ng Jesus Miracle Crusade, International Ministry, sa pauna pa lang natin, aming mahal galang Pastor Di Dalmida, sa mga parampala ng ating pinamahal Preso Kristo. Tunay nga po na walang imposible. Amen. Praise the Lord. May binanggit po ating mahal kapatid, no? Sabi po niya, pinagpala, higit sa mga pinagpala. Totoo po yan. Dahil sa gawain ng Jesus Miracle Crusade, International Ministry, meron po tayong kapayapaan. Dahil ating po tinitiyak, hindi po tayo pinapabayaan, tayo po dinidinig, iniibig tunay ng ating pinamahal Preso Kristo. Tunay kapuri-puri ang gawa ng ating pinakamahal na Panginoon. Kaya sa ating pagpatuloy, patuloy po tayo, hallelujah, makinig o patuloy sumasabaybay sa gawain pong ito, Jesus Miracle Hour. Amen. Praise the Lord. At tsaka din na wala na po tayong oras. Narito na po tayo ngayon sa Ebanghelyo ng Kaligtasan. Atin po pakinggan ang tunay Ebanghelyo ng Kaligtasan. Ito po ay dadalhin ng aming beloved Lord and Preacher, Brother Nilo Di Guzman. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. God bless you, my beloved co-preacher, Brother Eddie Grafani. Amen. Hallelujah. Mga minamahal, tayo muna dumalangin sa ating dakilang Diyos, mga kapatid. Sama-sama tayo.
ating pong hingi ng patnubay ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal, sa ating pong aralin sa gabing ito, mga kapatid ko. Samahan po ninyo kami, mga mahal. Dakila't mapagpala po naming Ama sa langit, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Dakilang Diyos, purihin ang dakilat marilag mong pangalan, mahal na Panginoon, sa gabing ito, O Diyos. Hallelujah. Sa mga sandalitang mambanal, O Diyos, kami nagsusumamo muli ang mambanal ng iyong patnubay gabay, mahal na Panginoon, sa kanang akin, wala akong magagawa, O Diyos. Hallelujah. Ikaw po ang mga aking inaasahan, at sa pangunat panalangin ng beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Dakilang Diyos, mahal na Panginoon, samahan mo kami, gabayan mo kami. Anoint thy word, O God. Hallelujah. Alisin mong pag-aalinlangan sa iyong mga taga-subaybay, O God. In the name of Jesus, in Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Purihin na dakilang Diyos, mga kapatid ko. Pinakamataas pong papuri, luwalhati, pagdakila, pagsamba na tatangi sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus sa gabing ito. At ako po yan nagbibigay ng aking double honor, respect po sa ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Amen. Hallelujah. Ganon din po ang kanyang butihing mga anak, the Almeida children, the whole Almeida family. Nagbibigay galang po ako. At ganon din po, minmahal sa lahat ng kanilang mga loved ones. At ganon din po, patuloy naming inaalaala ang ating beloved Honorable Stan Pastor Linus Almeida. Amen. Praise God. Hallelujah. At mga minamahal, tayo po ay muling sama-sama, mga kapatid ko, sa ebanghelyo ng ating dakilang Diyos na buhay. At sa lahat ng aking mga kapatid sa mahal na Panginoon, ating mga ngaral, mga minamahal sa ating banal na gawain, Jesus Miracle Crusade, at ganoon din po ating mga viewers, may mahal sa mansulok ng ating mundo, mga kapatid. Sama-sama po tayo, mga minamahal. Aklat po ng Proverbs chapter 6. Simulan po natin sa verse 16 hanggang 19, mga kapatid. Sabi ng talatang ito, may mahal, Proverbs chapter 6, verse 16 to 19. These 6 things that the Lord hate. Yes, 7 are an abomination unto him, a proud look, a lying tongue, and hand that shed innocent blood, and heart that deviseth wicked imagination, feet that be swift in running to mischief, a false witness that speaketh lie, and he that soweth discord among brethren. Amen. Basahin natin sa Tagalog, mga minamahal. Amen. Dito po, Kawikaan, Kapitulo 6, versikulo 16 hanggang 19. May 6 na bagay na ipinagtatanim ng Panginoon. Oo, 7 ang mga kasuklam-suklam sa Kanya. May mga palalong mata, sinungaling na dila, at mga kamay na nagbububo ng walang salang dugo. Puso na kumakatha ng mga masamang akala, mga paan na matulin sa pagtakbo sa kasamaan. 19 po, sinungaling na saksi ng kabuluanan at ang mga paghasik ng pagtatalo sa gitna ng mga kapatid. Amen. Dakilang Diyos ang magpala ng kanyang mga salita, mga kapatid ko. Talakayin po natin, mga minamahal, sa gabing ito, ang napakahalagang paksa, mga kapatid. Ito po ay, mga minamahal, dito sa mga talatang ito, makikita natin yung kasalanan na kinamumuhian ng dakilang Diyos natin. Sins that God hates, mga kapatid. Amen. Praise God. Mga minamahal, alam po natin, mga kapatid, lahat po ng kasalanan ay masama. Amen. All sins are bad, mga minamahal. Subalit mayroon pong mga kasalanan na mas worse sa paningin ng ating dakilang Diyos na buhay. Mga kasalanang labis po na kinamuhian ng ating dakilang Diyos. Yan, mga kapatid. Amen. Mga mahal, alam niyo, mga kapatid ko, kung tatanungin mo ang tao, mahal, ay gusto niyang paluguran ng mahal na Panginoon. Gusto niyang malugod ang Diyos sa kanya. Gusto niya, mga minamahal, na malugod ang mahal na Panginoon, mga kapatid ko, sa lahat ng kanyang ginagawa. Mga mahal, hindi natin mabibigyan ng kaluguran ng ating dakilang Diyos na buhay hanggat hindi natin alam yung kinasusuklaman ng dakilang Diyos, mga kapatid ko. Amen. Paano nga naman natin mabibigyan ng kaluguran ng ating mahal na Panginoon, ating dakilang Diyos, mga minamahal, kung hindi natin alam yung mga bagay na makapagpapasaya sa ating mahal na Panginoong Sus, mga kapatid. Amen. Mga mahal, paano natin mabibigyan ng kaluguran ng dakilang Diyos kung hindi mo alam yung mga bagay na kinamumuhian niya? Mga kapatid ko. Sapagkat kung ating titingnan sa ating panahon ngayon, mga kapatid ko, ang kasalanan ay parang normal na lang sa tao, mga kapatid. Normal na lang sa tao, mga mahal, sa panahon ngayon. Kaya, mga minamahal, tayo po ay kinakausap ng mahal na Panginoon sa mga talatang ito, mga kapatid ko.
Gusto ng ating dakilang Diyos, mga kapatid ko, na tayo po ay puti kung puti, itim kung itim. Ibig sabihin, mga mahal, sa Diyos ka na lang. Sa kaaway ka ng Diyos, doon ka na lang sa kaaway ng Diyos. Yun ang gusto ng dakilang Diyos. Ayaw ng mahal at Panginoon, mga mahal ko, na meron tayong compromising, mga kapatid ko. No? Nakikipag-compromise, mga mahal. Yung kabilang paa ay nasa mahal at Panginoong Diyos. Yung kabilang paa ay nasa kay Satan, mga kapatid. Ayaw niya yun, mga mahal. Kung isasampul po natin yung buhay ng mag-asawa, mga kapatid, alam nyo, mga minamahal, hindi natin alam ang makapagpapasaya sa ating wife, mga kapatid ko. Kapag hindi natin alam yung makapagpapasaya sa ating wife o sa ating husband, mga kapatid, wala tayong harmony. Wala tayong maayos na relasyon, mga mahal, sa ating family, mga kapatid ko. Yan ang totoo niyan. Kaya kapag mga minamahal yung mag-asawa, ay makikita mong matatag ang kanilang pagsasama, mga kapatid. Both, mga minamahal, husband and wife, ay hinahanap nila, mga kapatid ko, yung bagay na makapagpapasaya sa kanila. Ganon din po ang ating dakilang Diyos na buhay, mga mahal. Ang ating mahal na Panginoong Sus, mga kapatid ko, gusto niya na siya po ay maging masaya sa atin. Praise the Lord. Amen. Kinamumuhian niya yung kasalanan, mga kapatid ko. Hindi po pwede, mga kapatid ko, na ating pong paniniwala lamang ay God is love. Tapos na, mga kapatid, hindi po yun, mga minamahal. Pag-aralan po natin. Mga kapatid, makikita natin sa 2 Timothy chapter 3 verse 1, ang sabi po ng Bible, "This know also that in the last days perilous time shall come." Pangalawang Timoteo 3:1. Datapot alamin mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. Amen. Sa huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. Sabi ng ating nabasa, mga kapatid. Magiging mapanganib ang panahon. Gaano ka mapanganib, mga minamahal? Ako po magbabasa ng mga talatang ating babasahin ngayon, mga kapatid ko. Dito po sa Roma Kapitulo 1, talatang 18, at itatalon ko po sa 21 hanggang 32, Amen. mga kapatid. Sabi ng talatang ito, "Sapagkat ang puot ng Diyos ay nahahayag mula sa langit laban sa lahat ng kasamaan at kalikuan ng mga tao, na mga sinasawata ang katotohanan ng kalikuan. Sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya'y hindi niluwalhati nilang tulad sa Diyos, ni pinasalamatan, kundi bagkus ni walang kabuluhan sa kanilang mga pagmamatwid at ang mangmang nilang puso'y pinapagdilim. Ang mga nagmamarunong ay naging mga mangmang." 23, "At pinalitin nila ang kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira ng isang katulad ng larawan ng tao na nasisira, at ng mga ibon at ng mga hayop na may 4 na paa, at ng mga nagsisigapang. Dahil dito'y sa karumihan ng mga pita ng kanilang mga puso, ay ibinigay sila ng Diyos sa kahalayan upang alisan nila ng puri ang kanilang mga katawan sa kani-kanilang sarili. Sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan. At sila'y nagsisamba at nangaglingkod sa nilalang kaysa lumalang na siyang pinupuri magpakailanman siya nawa." Dahil dito'y binigay sila ng Diyos sa mga mahahalay na pita, sapagkat pinalitan ng kanilang mga babae ang katutubong kagamitan niyaong nalalaban sa katutubo. 27. "At gayon din naman ang mga lalaki na nang iwan ang katutubong kagamitan sa mga babae ay nangagninga sa kanilang karumihan ng pita ang isa't isa, na gumagawa ng kahalayan ang mga lalaki sa mga kapwa lalaki at tumatanggap sa kanilang sarili ng kagantihan ng kanilang pagkakamali. At palibhasa hindi nila minagaling na kilalanin ng Diyos, ibinigay sila ng Diyos sa isang mahalay na pag-iisip upang gawin niya ang mga bagay na hindi nangararapat." 29, "Nangapuspos sila ng buong kalikuan, ng kasamaan, ng kasakiman, ng kahalayan, puspos ng kapanaghilian, ng pagpatay sa kapwa-tao, ng pagtatalo, ng pagdaraya, ng mga kasamaan, mga mapag-upasala." 30, "Mga mapanirang puri, mga napupuot sa Diyos, mga manlalait, mga palalo, mga mapagmapuri, mga mangangatha ng mga kasamaan, mga masuwayin sa mga magulang, mga haling, mga hindi tapat sa tipanan, mga walang katutubong paggiliw, mga walang habag, na bagaman nalalaman nilang kautusan ng Diyos ng mga nagsisigawan ng gayong mga bagay, ay mga karapat-dapat sa kamatayan, ay hindi lamang gayon ang ginagawa, kundi naman pinapayagan ng mga nagsisigawa ng mga yaon." Yan po, mga kapatid ko, ang kalagayan ng tao ngayong huling panahon, mga kapatid ko.
Hallelujah. Nagsisimula po pala, mga minamahal ko, sa isa, yung lahat ng kasalanan, mga kapatid. Nagsisimula ito, mga minamahal ko, dun sa pagmamataas sa ating mahal na Panginoon Diyos, mga kapatid ko. Yung hindi nila binigyang luwalhati ang dakilang Diyos, mga kapatid ko. Lahat ng uri ng kasalanan, mga minamahal, nagsisimula sa isang simpleng bagay. Nagmarunong ang tao sa harap ng dakilang Diyos, mga kapatid. Yan ang nabasa natin kanina. At ang sabi rito, mga minamahal, at ang sumamba ang tao sa ibang Diyos, mga kapatid ko. Yan ang sinasabi ng Biblia. Sumamba ang tao sa hindi totoong Diyos, yung mga graven images. Resulta, mga minamahal, ng pagmamarunong ng tao sa harap ng dakilang Diyos, mga kapatid ko, at yung maling pagtawag sa ating mahal na Panginoon, tinatawag ang dakilang Diyos sa pamagitan ng mga imahen, mga kapatid, sinasawata ang katotohanan ng kalikuan. Yan po, mga kapatid, ang nakikita natin ngayong muling panahon. Kaya sa panahon po natin, iba na po yung description ng tao sa kasalanan, mga kapatid. Parang naging honorable na po yung kasalanan sa tao ngayon eh. Mga minamahal ko, katulad ng adultery, abortion, mga minamahal, yung homosexuality, mga kapatid, normal na lang po sa mga tao yan. Wala na pong takot sa dakilang Diyos, mga kapatid ko. Yan. Eh, mga minamahal, alam nyo, mga kapatid ko, ang dakilang Diyos lang, mga kapatid, ang makapaglilinis sa ating mga kasalanan eh. Wala na pong iba. Ang dakilang Diyos lamang po ang makapaglilinis sa ating mga puso kung ito man ay nadumihan, mga minamahal ng kasalanan ng mundong ito, mga kapatid. Eh, makikita natin, mga mahal, isa-isang binabanggit ng dakilang Diyos yung kasalanan. Very specific, mga mahal. Ibig sabihin po, specific, prangka ang Diyos, mga kapatid. Diretso ang mahal na Panginoon sa pagsawata niya sa kasalanan. Ang dakilang Diyos po ay pag-ibig. Opo, totoo yan. Pero may mga bagay din po siyang kinamumuhian, mga kapatid. No? Kasi ngayon, masyado tayong flooded ng teaching about the love of God, and there is nothing wrong with that, mga mahal. Eh, walang masama ron, mga kapatid ko. Ang dakilang Diyos talagang totoong pag-ibig siya. Amen. Puno siya ng pag-ibig sa tao. Ang mali lang doon, mga mahal, kung yan lang ang alam mo sa dakilang Diyos, yun ang mali. Meron ka lang pong one-sided knowledge about God, mga kapatid. Yan ang mali. Sapagat ang dakilang Diyos natin, hindi lang siya Diyos ng pag-ibig, kundi siya po ay Diyos ng wrath. Diyos siya ng kapuotan. Dakilang Diyos ng puot, mga minamahal ko. Siya po ay Diyos na justice. Siya po ang holy, mga minamahal ko na Diyos. Tingnan nyo. Habakuk, tingnan natin ito. Habakuk chapter 1 verse 13, sabi ng Bible, "You are of purer eyes than to behold evil, and cannot look on wickedness." Hindi pala makatingin ang dakilang Diyos sa kasalanan. Cannot look on wickedness. Why do you look on those who deal treacherously, and hold your tongue when the wicked devour a person more righteous than he? Tingnan nyo. Habakuk 1:13. Ikaw na may mga matang malinis, kaysa tumingin sa kasawailan at hindi ka makatingin sa kasamaan. Bakit mo minamasdan ang nagsisigawa ng mga paglililo at tumahimik ka sapagka sinasakmal ng masama ang tao na lalong matuwid kaysa kanya? Amen. Tingnan nyo. You are of purer eyes than to behold evil, and cannot look on wickedness. Masyadong malakas po kasi ang dating, mga minamahal, sa dakilang Diyos ng kasalanan. Panahon po ni Noah, mga minamahal, ay ginunaw ng dakilang Diyos ang mundo. Dahil sa lakas po, mga kapatid ko, ng kasalanan ng mga tao. Hindi na kaya ng dakilang Diyos. Hindi na po masikmura ng ating mahal na Panginoon, ng ating dakilang Diyos, ang kasalanan ng tao. Hindi niya kayang tingnan ang kasalanan. Yan ang dakilang Diyos. At He cannot tolerate wrong, mga minamahal. Yan po ang Diyos na aming pinaglilingkuran, mga kapatid ko. Alam nyo, hindi tayo i-bless ng dakilang Diyos kung meron po tayong taglay na kasalanan sa puso, mga kapatid. Sa Psalms chapter 45 verse 7, "You love righteousness and hate wickedness," sabi niya rito. "Therefore, God, your God has anointed you with the oil of gladness more than your companion." Tingnan niyo po. Dito po,
Mga awit 45, versikulo 7. Iyong iniibig ang katwiran at pinagtataniman ang kasamaan. Kahit ang Diyos na iyong Diyos ay nagpahid sa iyo ng langis ng mga kasayahan na higit ka sa iyong mga kasama. Amen. Tingnan na nito. You love righteousness and hate wickedness, sabi rito. Hindi po siya dakilang Diyos, mga minamahal, na He take pleasure in evil. Na kapag ginagawa ng tao yung kasalanan ay okay lang sa dakilang Diyos. Hindi po, mga minamahal. Kapag nakakita siya ng mga righteous people, mga kapatid, sabi rito, righteous ang pamumuhay, mga minamahal. Tumatawag sa Diyos, sa Espiritu ng katotohanan. Tuwan-tuwa po ang dakilang Diyos eh. Iniingatan po at pinipreserve ng dakilang Diyos yung mga taong may takot magkasala sa ating mahal na Panginoon. Mga kapatid. Yung mga Kristiyano sa puso, sa gawa at sa katotohanan. Mga minamahal ko. Pinipreserve niya yan. Iniingatan niya ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga kapatid. At yan po napatunayan po namin, mga mahal, dito po sa Jesus Miracle Crusade. Napakarami po mga miracles dito. Napakarami po mga himala dito, mga mahal ko. At ang pag-iingat ng dakilang Diyos, mga kapatid, mula sa mga sakuna, mga minamahal ko. Thank you, Lord. Praise the Lord. Maging sa mga rapist, mga minamahal, hindi po nagtatagumpay sila. Sapagat ang Diyos natin, mga minamahal, na pinaglilingkuran dito, ay Diyos na makapangyarihan buhay, mga minamahal, totoo. Eh sabi ng Psalms 97 verse 10, "Ye that love the Lord hate evil. He preserved the soul of His saints. He delivered them out of the hand of the wicked." Tingnan niya sa Tagalog. Dito po, mga awit 97, versikulo 10. O kayong nagsisiibig sa Panginoon, ipagtanim ninyo ang kasamaan. Kanyang iniingatan ang mga kaluluwa ng kanyang mga banal, kanyang iniligtas sila sa kamay ng masama. Amen. Inililigtas sila sa kamay ng masama, mga kapatid. Praise the Lord. Amen. Iniingatan sila ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mahal. Bakit po, mga kapatid ko? Sapagat iniibig natin ang dakilang Diyos. Iniibig namin ang mahal na Panginoon. Mahal. At namumuhi sa kasalanan ang mga Kristiyanong nagmamahal sa ating dakilang Diyos. Mga kapatid ko. Kapag ang dakilang Diyos ay nakakita raw ng kasalanan, sabi ng nabasa natin kanina, mga mahal, He hate wickedness. So, paano malalaman po ng tao, mga mahal ko, paano natin malalaman na sa isang tao ay may takot siya sa ating mahal na Panginoon, mga kapatid? Paano mo malalaman na may takot ang isang tao sa dakilang Diyos? Yan ang malinaw, mga minamahal ko. Sabi po ng talatang ito, Proverbs chapter 8, verse 13, "The fear of the Lord is to hate evil," mga kapatid ko. "Pride and arrogancy and the evil way and forward mouth do I hate." Amen. Sabi ng talatang ito. Napakaganda, mga minamahal. Sabi ng talatang ito, "The fear of the Lord is to hate evil. Pride and arrogancy and the evil way and the forward mouth do I hate." Tingnan nyo. Dito po, Kawikaan 8:13. Ang pagkatakot sa Panginoon ay ipagtanim ang kasamaan, kapalaluan, at kahabugan, at masamang lakad, at ang mga masamang bibig ay aking ipinagtatanim. Amen. Tingnan nyo, mga minamahal. Yung kahambugan, yung pride, mga kapatid ko, yung daan ng kasamaan, mga minamahal, yung hindi maingat yung kanyang bibig, mga kapatid, do I hate, sabi ng mahal, sabi dito. Kinamumuhian ko yun, sabi niya. So sabi rito, the fear of the Lord is to hate evil pala. Kapag umusbong na sa puso mo yung pagkamuhi sa kasalanan, may takot ka na sa Diyos niyan. Yan ang ibig sabihin ng talatang ito. So kung mahal natin ang dakilang Diyos, learn to hate evil. Praise the Lord. Amen. Maging mahal. Learn to hate evil. Kasi ba, mga minamahal ko katuruan, at tinuturo lang sa mga member, mga kapatid ko, pure love of God. Yung pure prosperity lang, may mahal. Pure blessing lang. Pure comfort lang, mga kapatid. Yan lang ang tinuturo nila eh. Pero mga minamahal, kapag pagkatakot na sa dakilang Diyos ang ituturo sa membro, mga mahal, naglalabasan na po ang membro eh. Ayaw na nilang mapakinggan yon. Ayaw nilang pakinggan, mga mahal, yung ang Diyos ay mabagsik. Yung Diyos, mga minamahal ko, ay may galit din. Tingnan niyo yung Romans. Dagdagan natin to, beloved. Romans chapter 11, verse 22. Dito po, aklat ng Roma, kapitulo 11, versikulo 22. Masdan mo nga ang kabutihan at ang kabagsikan ng Diyos. Ang kabagsikan ay sa nahuhulog, datapwat ang kabutihan ng Diyos ay sa iyo kung mamalagi ka sa kanyang kabutihan
Sa ibang paraan ikaw man ay puputulin. Amen. Masdan mo nga ang kabutihan at ang kabagsikan ng Diyos, mga kapatid. Yun. May kabutihan siya, may pag-ibig siya sa gana, meron din siyang kabagsikan, mga kapatid. Yan ang dapat nating malaman diyan. Alam nyo, hindi pwedeng ituro ang salita ng Diyos na hindi mo itinuturo yung pagkatama ng buhay. Hindi pwedeng ituro ang salita ng Diyos, hindi magiging kompleto kapag hindi mo itinuro yung ang Diyos ay napupuot, ang Diyos ay may galit, mahal. Hindi kumpleto ang ebanghelyo nun. Kaya pag nakita mo, mahal, full gospel, mga kapatid. Pag nakita mo, mga minamahal ko, halimbawa, mga kapatid, ang pangalan, mahal ng leader, pagkatapos, fellowship, nakalagay, mga kapatid, tapos nakalagay doon, full gospel. Pero pagpasok mo, mga mahal, sa loob, hindi itinuturo ang pagkatakot sa Diyos. Mahal. Ang tinuturo, mga kapatid, yung binanggit ko kanina sa inyo. Yung pong love lang, prosperity, mga minamahal. Ano pa yun, mga kapatid ko? Blessing, comfort, mahal. Yan lang ang tinuturo. Pero dito po sa Jesus Miracle Crusade, mahal, kumpleto, mga kapatid. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Kaya naman, mga mahal, tayo po, mga kapatid ko, nagpapasalamat sa dakilang Diyos sapagkat, mga mahal, ating beloved evangelist Will Estrada Almeida ay ginamit po ng mahal na Panginoon para sa atin. Mga mahal, itinuro ang buong purong salita ng dakilang Diyos, mga kapatid ko. Walang labis, walang kulang, mga mahal. Kaya, mga kapatid, bakit may pangangaral po ng salita ng Diyos? Bakit tayo nakikinig ng Word of God ngayon, mga mahal? Para magbago ang buhay natin, mga kapatid. So, kung yung gusto lang natin pangangaral, mga mahal, yung ating mapapakinggan, paano tayo mababago nun? Kinakailangan po, mga mahal, dakilang Diyos, mga kapatid ko, ang mangaral sa atin through the prophet of God. Yes, mga mahal, the man of God, mga kapatid ko. Hallelujah. Kaya mga minamahal, tingnan nyo, mga kapatid ko. Jeremiah 3:15. Binibigyan tayo ng dakilang Diyos ng kanyang pastor, mga mahal. Galing sa kanyang puso, mga kapatid. Ano ituturo, mga mahal? Tingnan natin. Dito po aklat ng Jeremias, Kapitulo 3, versikulo 15. At bibigyan ko kayo ng mga pastor ayon sa aking kalooban, nakakandili sa inyo ng kaalaman at unawa. Anong mga minamahal ituturo? Kaalaman at unawa sa salita ng Diyos, mga kapatid ko. Kaya mga minamahal, mula ngayon, kilalanin natin ang dakilang Diyos natin, mga minamahal, bilang Diyos, mga kapatid. Hindi lang punong-puno ng pag-ibig, kundi siya po'y punong-puno rin ng puot, mga minamahal, pagdating sa kasalanan. At siya po ang Diyos na namumugnaw, sabi ng Bible. Siya po ang Diyos na namumugnaw. Hebrews chapter 12, verse 29. For our God is a consuming fire, sabi rito. Dito po aklat ng Hebreo, Kapitulo 12, versikulo 29. Sapagkat ang Diyos natin ay isang apoy na namumugnaw. Amen. Ang Diyos natin ay isang apoy na namumugnaw, mga kapatid. Praise the Lord. Yan, maging mahal. So, lilinawin ko lang po, mga kapatid ko, sa ating mga taga-subaybay, sa ating mga taga-pakinig, may mahal, at may mga katanungan. Ayaw po ng dakilang Diyos na gagawin mo lang siyang tagapagligtas. Amen. At hindi mo siya gagawing Panginoon ng iyong buhay, mga kapatid. Kasi pag tagapagligtas lang, maging mahal, pag panahon lang ng gipit ka, doon mo lang siya tatawagin. No? Pag wala ka na sa kagipitan, nandun ka na maging mahal sa maayos na buhay, nakakalimutan mo na siya. Kasi tagapagligtas lang eh. Pero pag Panginoon mo siya sa iyong buhay, mga minamahal, 24/7, mga kapatid, ng iyong buhay, bawat hugot ng ating hininga, o mahal, siya ang priority natin, mga kapatid. Hindi ka makapaglilingkod sa dakilang Diyos natin dahil takot ka lang na malasin ang buhay. O mahal, hindi yun eh. Kasi ganun minsan, mga mahal, ang mindset ng iba eh. Hindi ka lang sumusunod sa dakilang Diyos dahil takot ka lang madisgrasya. Takot ka lang kasing dapuan ng sakit. Kaya ka sumusunod. Hindi ganun ang nais ng mga Panginoon. Gusto ng dakilang Diyos, serve the Lord with love, with fear, and with trembling. O mahal. Dapat samahan mo ng pagmamahal sa dakilang Diyos, yung iyong paglilingkod. Sa Psalms 114 verse 7, beloved. Psalms 114 verse, Psalms 114 verse 7, sorry po. Verse 7. Ito po, mga awit, Kapitulo 114, versikulo 7. Mayanig ka, ikaw na lupa, sa harapan ng Panginoon, sa harapan ng Diyos ni Jacob. Tingnan nyo, mga mahal. Yan ang Diyos natin.
Yan ang pinakamamahal na Panginoong Diyos. Kamangha-mangha siya, mga mahal. Kagilagilala siya. Tremble thou earth. Manginig kayo buong lupa, sabi niya rito. At the presence of the Lord. At the presence of the Lord of Jacob. Manginig kayo buong lupa sa presensya ng ating dakilang Diyos. Yan ang sinabi ng Bible. Hallelujah. Kaya mga minamahal, paglingkuran daw natin ang mahal na Panginoon, mga kapatid ko, hindi lamang dahil kailangan mo siyang tagapagligtas, hindi lamang mga minamahal, takot kang malasin ang buhay, hindi lamang po mga kapatid, takot kang madisgrasya, mga minamahal, hindi natin siyang ginagawang tagapagligtas sa ganon. Ginagawa natin siyang Panginoon, mga minamahal, sa ating buhay. At kahit hindi mo gawing tagapagligtas ang mahal na Panginoon, ililigtas ka talaga niya. Amen. Praise the Lord. Mga minamahal, yan ang Diyos natin, napakabutit, napakabait. Mga minamahal ko. Sabi ng Psalms chapter 2 verse 11, serve the Lord with fear and rejoice with trembling, mga kapatid ko. Maglingkod ka sa dakilang Diyos ng masaya. Maglingkod ka na sa mahal na Panginoon ng maligaya, mga kapatid ko. Gusto ng ating nagmamahal na Diyos na kung ano ang tingin niya sa kasalanan, ganun din ang tingin natin sa kasalanan. Yung tuwing nagkakasala ka, yung nandidiri ka, naiinis ka sa ginawa mong kasalanan, yan, mga minamahal, ang gusto ng mahal na Panginoon. Amen. Mga minamahal ko, minsan nagkakamali tayo, unguarded moment ang tawag doon. Hindi natin sinasadya, mga kapatid, na kasalanan. Pero kapag nakagawa ka ng kasalanan, mga minamahal, nandidiri ka, mga minamahal, nalulumbay ka, nalulungkot ka, mga minamahal, naiinis ka, bakit nagagawa mo pa yung kasalanan? Mga minamahal, ganun ang nais ng mahal na Panginoon. Sabi ng ating talata, mga mahal, these 6 things that the Lord hate. Proverbs chapter 6 verse 16, yes, 7 are an abomination unto Him. Abomination, mga minamahal ko, alam niyo yung abomination, mga kapatid, na-mention po sa Bible yan, 174 times, yung abomination. Kaya kapag nagkakasala ka sa dakilang Diyos, nagkakasala tayo sa mahal na Panginoon, inilalagay mo yung sarili mo na kinamumuhian ka ng Diyos. Pag tayo po yung nagkakasala sa dakilang Diyos, inilalagay mo yung sarili mo dun sa kinamumuhian ka ng dakilang Diyos. Mga mahal. Ako, nakakatakot. Kaya sa ating aralin, mga kapatid ko, mga kasalanang kinamumuhian ng mahal na Panginoon, mabilis lang po ito, mga kapatid. Nabasa na po natin ito ating mga key verses. Amen. 7 things that God hates. Number 1 po ay proud look. Haughty eyes, may mahal ang tawag doon. Proud look, minamaliit mo yung kapwa mo, mga minamahal ko. Nagyayabang tayo sa harap ng mahal na Panginoon. Mga kapatid, ang attitude po ng pride, mga mahal, ay number 1 sa listahan ng Diyos. Mga kapatid ko. Yan po yung karakter ni Satan. It is Lucifer spirit, mga mahal. Pride, mga kapatid. Pangalawa, mga minamahal ko, ay lying tongue, sabi rito. Kinamumuhian niya yun Yung sinungaling na dila, mga kapatid ko. Lying is hateful to God because He is truth. May mahal. Katotohanan ng Diyos natin. Wala pong kasinungalingan sa Kanya, mga kapatid ko. Kasi mga minamahal, mahirap yon. Mahirap yung maging sinungaling, mga minamahal ko. Kapag ka nag-imbento tayo ng kasinungalingan, mga kapatid, sa atin din ang balik Ang resulta nun, mga minamahal ko, number 1, it's hurt you. Masasaktan ka. Darating yung time, nalalabas din po yung totoo, mapapahiya ka. Masasaktan ka. Pangalawa, it's hurt others. Masasaktan mo yung kalooban ng iba. Mahal. Number 3 po ay, lying is not the very character of God. Hindi yan ang karakter ng Diyos natin. Mahal. Sabi ng Bible, Satan is the father of lie. Mga kapatid, siya po ang ama ng kasinungalingan. Sabi ng John 8:44 yan. Kayo sa inyong amang diablo at ang mga nais ng inyong amang ibig ninyong gawin, siya isang mamamatay tao at buhat pa ng una at hindi na nanatili sa katotohanan sapagkat walang katotohanan sa kanya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng saganang kanya sapagkat siya isang sinungaling at ama nito, mga kapatid ko. So, lying pala, may mahal, spirit of lying, mga kapatid ko, karakter ni Satan pala yan. Mga minamahal ko. Kaya nakakatakot yan, may mahal. Number 3 po, mga kapatid ko, na kinamuhay ng dakilang Diyos, heartless cruelty, may mahal. Sabi ron, hands that shed innocent blood. Mga kapatid ko.
kinamumuhian ng dakilang Diyos, pinapatay mo yung kapwa natin, mga kapatid. Sa Old Testament, mga mahal, papatayin mong literal, mga kapatid, killer ka na dyan, murderer ka na. Pero sa panahon po ng ating mahal Pasok Kristo at panahon po natin, mapuot ka lang sa kapatid mo, pinatay mo na siya. Yan ang dakilang Diyos natin, mga mahal. Pangapat, mga minamahal ko, a heart that devises wicked schemes, mga kapatid. Yan po ang kinamumuhian ng ating dakilang Diyos, mga mahal. Panglima po ay feet that are quick to rush into evil. Mga mahal. Yung ating mga paa, mga kapatid ko, yan po'y talagang naghahanap ng kasamaan yan mga kapatid. Yan po'y mga minamahal, ginagawa niya, hinahanap niya yung kasalanan, mga kapatid. Yan ang kinamumuhian ng mahal na Panginoon, mga minamahal ko. Hindi ka nahulog sa kasalanan, kundi hinahabol mo yung kasalanan, mga kapatid ko. Very eager ka sa kasalanan. Gigil na gigil kang gumawa ng kasalanan, mga minamahal. Yan ang kinamumuhian ng dakilang Diyos. Number 6 po ay a false witness who pour out lies, mga kapatid. Gumagawa tayo ng storya, mga minamahal, para sa ikasisira ng iba, mga kapatid ko. Yan ang kinamumuhian ng dakilang Diyos. Nabasa natin lahat yan, mga minamahal, sa ating pong key verses, mga kapatid. Proverbs chapter 6, ano po, mga minamahal. Number 7, mga minamahal, a man who stir up dissension among brothers. Lumilikha ka ng bahabahagi, mga kapatid. Kaya yung mga nagre-rebelde, mga mahal, sa gobyerno, yung nagre-rebelde sa church, mga mahal, mga kapatid, yan, kinamumuhian ng dakilang Diyos yan, mga kapatid ko. Kaya, mga mahal, sa ating mga inabot ng salita ng dakilang Diyos ngayon, mga kapatid, nawa po ay, mga mahal, nagkaroon po tayo ng napakalaking aral, mga kapatid ko, at kaalaman, mga minamahal ko, para sa ating pong ikabubuti, mga kapatid. Meron pang dalawang bagay, mga mahal, na nais kong ihabol sa inyo, na ito po ay abomination din sa mata ng dakilang Diyos. Number 1 ay homosexuality. Nabasa natin yan, mga mahal, doon sa Romans chapter 1. Lalaki, pumapatol sa kapwa lalaki, sumisiping sa kapwa lalaki, mga mahal. Ang sabi rito, tingnan nyo, mga mahal, bakit naging abomination? Leviticus chapter 18, verse 22 and 30. Thou shalt not lie with mankind, as with womankind, it is abomination. Kasuklam-suklam daw, mga minamahal, sa mata ng dakilang Diyos, mga kapatid. Yung sumisiping ang lalaki sa kapwa lalaki. Amen. Sabi ng 30, therefore shall ye keep mine ordinance, that ye commit not any one of these abominable customs, which were committed before you, and that ye defile not yourselves therein. I am the Lord your God. Praise the Lord. Amen. Hindi niyo mahal. Dito po, aklat ng Leviticus 18:22, talon 30. Huwag kang sisiping sa lalaki na gaya sa babae, karumal-dumal nga. 30 po. Kaya ingatin ninyo ang aking bilin sa huwag kayong gumawa ng alinmang sa mga karumal-dumal na kaugalian ito na kanilang ginagawa ng una bago kayo, at huwag kayong magpakarumal-dumal sa mga iyan. Ako ang Panginoon ninyong Diyos. Amen. Purihin ang dakilang Diyos. Tingnan niyo, mga mahal, isa pang malinaw, mga kapatid ko, na supporting verse, Leviticus chapter 20, verse 13. Sabi rito, if a man also lie with mankind, as he lieth with a woman, both of them have committed an abomination. They shall surely be put to death. Sabi rito, their blood shall be upon them. Tingnan nyo. Dito po, Leviticus 20:13. At kung isang lalaki ay sumiping sa kapwa lalaki na gaya ng pagsiping sa babae, ay kapwa silang nakasala ng karumal-dumal, sila ay papatayin na walang pagsala, mabubuo ang kanilang dugo sa kanila. Amen. Tingnan nyo, mga inmahal. Speaking of abomination, mga kapatid, kaya sinama ko po itong dalawang ito, mga inmahal. Nabasa ko po, mga kapatid ko. Sabi rito ay, if a man also lie with mankind, as he lieth with a woman, both of them have committed an abomination. Bayin, mahal. Isa pang abomination, mga kapatid ko, ay ito pong idolatry, mga kapatid. Itong idolatry, mga minamahal, ang sabi rito, mga kapatid ko, ng Deuteronomy chapter 7, verse 25. Binanggit din dito, mga minamahal, yung abomination unto the Lord your God. Sabi ron, the graven images of their gods shall ye burn with fire. Thou shalt not desire the silver or gold that is on them,
nor take it unto thee, lest thou be snared therein. For it is an abomination to the Lord thy God. Dito po, Deuteronomio 7:25. Ang mga larawang inanyuan na kanilang mga Diyos ay iyong susunugin sa apoy. Huwag mong iimbutin ang pilak o ang ginto na sa mga yaon, ni huwag mong kukunin para sa iyo, baka iyong maging silo, sapagkat ito'y isang karumal-dumal sa Panginoon mong Diyos. Amen. Purihin ang dakilang Diyos, mga mahal. Lahat yan karumal-dumal, mga kapatid. Ano ang title natin, mga mahal? Sins that God hates, mga kapatid. Yung mga bagay na kinamumuhian ng dakilang Diyos. Yung mga karumal-dumal sa kanyang paningin, mga kapatid ko. Hindi lamang po yung 7 na ating nabasa kanila, mga mahal. Ito pang 2, homosexuality and idolatry, mga kapatid. Tahasan, diretso, mga mahal. Specific, mga kapatid, na binanggit ng dakilang Diyos, mga mahal. Namumuhi ako sa bagay na ito, sabi ng dakilang Diyos natin. Yung ating mga kababayan, mga mahal, sa ating, yung mga kababayan natin, mga kapatid natin, mga mahal, meron man tayong taglay, mga kapatid ko, na third sex. Oh. Bagaman sabi ng Bible, mga mahal, ang nilikha ng dakilang Diyos ay babae lang at lalaki, mga kapatid. Hindi po natin kasalanan na tayo po ay maging, ano tawag doon, mga mahal? Homosexual, mga kapatid. Hindi natin kasalanan yun, may mahal. Yun po'y dahil sa ang kaaway, ang diablo, may mahal, ay umalipin sa atin, mga kapatid. Kaya sa gabing ito, may mahal, palalayain kayo ng dakilang Diyos, may mahal, sa pagkaalipin. Anumang bagay, meron tayong umaalipin sa atin, may mahal. Alipin tayo, mga kapatid ko, ng bisyo, ng sigarilyo, ng marijuana, ng shabu, may mahal. Alipin tayo ng sugal, mga kapatid ko. Alipin tayo ng pagiging womanizer, mga kapatid. Ngayon, mahal, sa gabing ito, mga kapatid ko, magpapalaya sa atin ang ating pinakamamahal na Kristo. Iniibig kayo ng dakilang Diyos, mga mahal. So, we'll learn to love what God's love and we'll learn to hate what God's hate, mga kapatid. Yan po, mga mahal, ang conclusion ng ating pong aralin, mga mahal, sa gabing ito. May kabayaran po ang kasalanan, mga mahal. Sabi ng Bible, the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. But, the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Kung tayo sasampalataya, kung tayo po'y magtitiwala, maniniwala, maglilingkod sa mahal na Panginoon. Kasi sa gabi ito, may mahal, habang tayo po'y umawit sa dakilang Diyos, ihanda natin ating mga puso, mga minamahal. Tanggapin niyo ang dakilang Diyos na nagmamahal sa inyo, mga kapatid. Praise the Lord. Amen. Ikaw ang dahilan kung bakit langit kanyang iniwanan, kung bakit ikaw ay narito sa mundong ito. Purihin po ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Mahal ka ng Diyos. Yan po ang ating awitin, mga kapatid ko. Mahal ka ng Diyos. Ang Diyos natin, hindi po siya nagtatangi ng tao, mga minamahal. Iniibig ng dakilang Diyos, mga minamahal, ang mga taong nagkakasala. Ang ayaw niya, mga minamahal, kinamumuhian niya yung kasalanang naninirahan sa atin, mga kapatid. Pero yung taong nagkakasala, minamahal ang Diyos siya. Namatay ang dakilang Diyos sa krus ng Kalbaryo, mga minamahal. Binuhos ng kanyang banal na dugo para hugasan tayo sa ating kasalanan, mga kapatid. Ikaw ang dahilan. Bakit nabayubay ang dakilang Diyos sa krus ng Kalbaryo? At may mahal, isang simpleng panalangin, mga kapatid, tanggapin yung dakilang Diyos bilang sariling tagapagligtas. Mga minamahal, hallelujah. Sumunod lamang kayo sa aking maging panalangin. Sabihin po ninyo, mahal na Panginoong Sus, maraming salamat po sa Ebanghelyo ng Kaligtasan na aking napakinggan sa gabing ito. Mahal na Panginoong Sus, isa akong taong makasalanan, marumi sa iyong harapan, mahal na Panginoon. Humihingi po ako ng tawad, dakilang Diyos. Lumalapit ako sa iyo. Patawarin mo ako, mahal na Panginoon. Hallelujah. Mahal na Panginoon, hugasan mo aking puso, mahal na Panginoon, ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Gawin mo kung tunay mong anak, mahal na Panginoon, Kristiyano sa puso, sa gawat katotohanan, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay sa iyong kaharian. Ganun din aking mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, aking hinihingi. Amen. Kaming manalangin para sa inyo, mahal, dakilat mapagpala namin ang sa langit. Pagpalain mo, dakilang Diyos, ang lahat ng aming mga taga-subaybay sa gabing tamang banal. Dakilang Diyos, patawarin mo, mahal, ng bawat sa o Diyos sa amin. Mahal, Panginoon o Diyos, gawin mo silang tunay mong anak amang banal.
maging Kristiyano sa puso sa gawat katotohanan upang maging tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Itong aming samadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Purihin ang dakilang Diyos natin. Diyos, di ka iniwan, manalig ka lamang dahil mahal ka. Sa ating panalangin mo mahal, sa ating pong mga prayer request mga kapatid ko, narito ang ating beloved my co-preacher brother Eddie Grafani. May mahal, pangunahan po tayo. Amen. Praise the Lord. God bless you po. Beloved ordained preacher, Brother Lily Guzman. Tayo po yung manalangin sa ating dakilang Diyos. Walang imposible sa ating pinakamahal na Pinoon. Sa pangunang palangin po lang ating beloved pastor, Lisa Almeida. Tayo po yung sumampalataya sa ating pinakamahal na Pinoon. Amen. Praise the Lord. O padaglat mong pagpala naming Ama, Diyos, na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamahal Piso Kristo. Maraming salamat, mahal Pinoon, sa dakilang pag-ibig. Maraming salamat, dakilang Diyos, sa patuloy pagliligtas. Aming pinakamahal Pinoon. Narito po kami sa mga pangailangan sa iyo. Bagong lahat, sa pangunang palangin po ng mga galang pastor, patawad, dakilang Diyos. Marapatin niyo po kami sa mga oras nito. Dinggin niyo po, mahal Pinoon, aming nilalapit, ang aming hiningi sa iyo, mahal Pinoon. Patuloy pagpalain, abutin ang dakilang Diyos, ang lahat po ng mga kapatiran na sumasabay sa mga oras nito. Ganoon po, mahal Pinoon, sa kanilang padala prayer request, Beloved T. Serafol Repolyo, mayroon po siyang karamdaman, dakilang Diyos, hallelujah, na ang kanyang mga anak ay kanya din po hinihingi, mahal Pinoon, na maglingkod din po sa iyo, manumbalik sa paglilingkod, mahal Pinoon. Beloved B.T. Milo Cross, may tubig po ang kanyang baga, mahal Pinoon, ang kanyang kuya, kabagan paglingin, dakilang Diyos. Beloved Dearest Joke siya, may UTI po, dakilang Diyos, may PCOS at type 2, ang diabetes, dakilang Diyos, kabagan pagalingin. Beloved Alicia Calera Kanaw, babalik po, halilong lagnat, kabagan pagalingin, dakilang Diyos. Beloved Susana Ting, mayroon po siyang LBE, mahal Pinoon, pagalingin po, dakilang Diyos. Beloved Esther Repuyo, inuubo po, mahal Pinoon, at mayroong LBE, mahal Pinoon. Opo, dakilang Diyos, lahat ng pangalan na aming binanggit, lahat ng karamdaman, aming pinapalayas, demons, cast out right now in Jesus' name. Lahat ng karamdaman, cast out, be healed right now. All vices begun. Lahat ng problema, cast out in Jesus' name. All vices begun. Sa mga parang pangalan ni Jesus, be blessed and be healed right now in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos. At muli narito po ang blind learning preacher, Brother Lilo Di Guzman. Praise the Lord. Purihin ang dakilang Diyos, mga mahal. Praise God, hallelujah. Madampalataya kayo, mga kapatid ko, na ang dakilang Diyos ay may nagawa sa atin sa gabing ito, mga mahal. Tumutugon ang Diyos sa panalangin, mga mahal. Purihin ang mahal ng Panginoon, hallelujah. At sa pangunat panalangin, ating beloved Honorable Pastor Walter Estrada Almeida, mga mahal. Hallelujah. Praise God. Purihin ang dakilang Diyos, mga mahal. At pansamantala, mga kapatid, muli kaming nagpapaalam sa gabing ito sa ating pong natapos na palatuntunan, mga mahal. Para sa ating pong mga late tuner, mga kapatid ko, or ating mga baguhan, mga mahal na nanood ngayon, mga kapatid, ang ating programa ay mula Lunes hanggang Sabado po. Sa ganap na alas 7 ng gabi hanggang alas 8 po ng gabi, mga mahal. Dito po sa ating Facebook page, JMJIM, Alas Asin, Bataan, mga mahal. Yan po, mga kapatid ko, ang ating FB page, mga kapatid. At kung mayroon po kayong mga minamahal nais pa-counsel, mga minamahal ko, or nais nyong bumisita sa ating pong mga minamahal webcast o website, mga minamahal, na ating pong church, mga kapatid ko, yan po ay nasa main church po natin, www.jmcim.org, mga kapatid. Purihin ang ating mahal na Panginoon. At mga minamahal, muli po ay salamat sa ating dakilang Diyos na buhay. Ingatan kayo ng mahal na Panginoon. Mga mahal, pagpalain kayo ng dakilang Diyos, mga kapatid ko. At baunin po natin yung ating pong mga narinig na salita ng mahal na Panginoon sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Mga mahal. Praise God. At mga mahal, pansamantala kami nagpapaalam. Sa araw po ng bukas, kami babalik, God willing, malusog ang aming pangangatawan, mga mahal. Sa ngalan pa rin po natin, beloved Honorable Pastor Wilder Estrada Almeida, may mahal ibalingkod si Papoyid, Brother Nilo Di Guzman po lamang, Brother Eddie Grafani. Technical side po natin, aking beloved, my sweetheart, daughter, may mahal, Rachel P. Di Guzman, nagsasabing, we love you so much, but dearest Jesus loves you more and more. God bless you all. Good night po. Di ka pinabayaan, mahal ka ng Diyos, di ka